Noong nakaraang episode ay pinuntahan natin ang Taytay Falls para mag-swimming kasama si Dokbo at si Kopi. Ngayon sa episode na to ay hindi lang isa, kundi 7 lawa ang ating pupuntahan. Kasama pa rin ang aking riding buddy na si Kopi. At ano ang kahihinatnan ng ride natin na to sa oras na ulanin tayo. Yeah, I just wanna be forever young. Yeah, I just wanna be forever young. Yeah, I just wanna be forever young. Forever young, forever young, forever young. Yan o. Ano? Hindi ang ganda mo. Sinasanay ko muna to si Kopi na may suot na ano eh. Na shades eh or sunglass eh. Para hindi siya nalulunod sa angin ba. O, bagay naman ah. Tinatanggal niya kasi hindi pa kasi sanay. Kaya hindi ko muna isinuot din yung helmet niya. Oras na ba? O, 12:30 ng tanghali. Okay na ha? Huwag mo nang tatanggalin. Pag tinanggal yan, di na sasama sa susunod. Sige. Tinatanggal eh. At dito tayo dadaan sa San Isidro. At namimiss ko rin yung daan dito sa may Kalawan, Nagkarlan Road. Ngayon ay pupuntahan natin yung 7 lakes na tinatawag. As in talagang yung 7 lawa. Hindi lang yung kilalang lawa na naandun mismo sa San Pablo tsaka dito sa Nagkarlan. 2 pa lang yun. Yambo Lake, yung dito sa Nagkarlan. And then yung sa San Pablo mismo is 5 yun. Alam ko kung pero ang lagi ko lang din napuntahan doon at isang napupuntahan ay yung Sampaloc Lake. Ngayon, yung 5 pa ay pupuntahan din natin. Alam naman natin na ang Laguna Lake ang pinakamalaking lawa sa buong Pilipinas. Siyempre, ang Caliraya Lake naman, man-made lake naman yan eh, hindi naman natural eh. At sa 7 Lake ay doon ko kayo ipapasyal. Nang makabawi-bawi naman ako sa inyo ng ilang araw akong nagpahinga. Ano ko, Pino? Ayan, masanay ka kasi ng naka-shades. Para hindi ka gaanong masisilaw tsaka nalulunod sa hangin. Yung helmet, saka na kita sanayin sa helmet. Sayang naman ang bili ko kung hindi mo gagamitin, aba. Itong lagi kong dinadaanan ay Barangay Bangka-Bangka. Ba, magpepiesta pala rito. Pagka maliwanag naman, hindi naman nagkukulit to si Kopi na tanggalin yung goggles niya. Pag dinaretso to, dire-diretso yan pa Maribeles, alam ko, Manaol. Hanggang makarating ang labas niyan ay sa may Kalawan din. Kaya dito ko naisipan dumaan kasi para dire-diretso na lang yung biyahe natin. Pagdating ng Yambo Lake, lalabas lang tayo tapos diretso na labas ng Nagkarlan. Kaysa naman kung diretso tayo Nagkarlan, liligo pa tayo ng Yambo Lake. Tapos babalik din tayo ng Nagkarlan. At least kung dito tayo dadaan, may maganda pa tayo makikitang mga tanawin dito. Kakanan na tayo dito. Ito pag dinaretso to, labas ay Kanluran. Doon sa malapit sa meno sa amin. Yung parang sementeryo. Ayun, nakalagay Barangay Sibulan. Oh, madilim yung ulap ah. Wag naman sanang bumuhos ng bigla-bigla yung ulan. Katulad na nangyari sa amin kahapon ni Kopi. Salamat nga pala muna sa kaibigan natin na dumalaw sa atin. Si Pobreng Manlalakbay, dinalaw tayo kahapon. At nagkapilang naman kami. Tapos dinala ko siya dun sa favorite spot ko. And nagkwentuhan kami. Bigla namang umulan. Hindi na rin naman ako gaano nag-vlog. Nag-picture lang naman kami sa konting video para naman makita ninyo. Ang liwa-liwanag kahapon yung biglang buhos lang talaga. Pero buti tumigil na rin naman kaagad. Mga siguro 30 minutes ganon. Marabilla Sibulan Bridge. Okay. Ito rin yung daan na dinadaanan ko pagka nanggagaling ako ng Binyan, Kalamba. Ayan, dito na ako dumadaan sa Kalawan. Dito ang pasok ko. Madilim nga lang dito kasi walang kailaw-ilaw. Dito na tayo sa labas. Etong kanan pag dinaretso Kalawan. Etong kaliwa yung Nagkarlan. Teka lang, tawid tayo. Para nararamdaman ko parang malambot yung gulong ko sa likod. Check ko lang muna. Okay na. Hoy, Kopi! Kopi! Butit hindi naman ganun kalambot yung gulong. Ang problema lang natin, mulan na nga. Sige, tanggalin na muna yung glasses mo. Teka lang, umuulan! Cellphone pa nga pala natin.
Init ng singaw ng kalsada. Sana tumigil din naman agad. Mukhang yung itim na ulap lang naman na yan eh. Tapos pag lumagpas na yun, wala na. Tapos na yung ulan. Maliwanag dun sa harapan eh. Try muna natin dumaretso ng kahit konti pa. Tingnan natin kung wala nang ulan dun sa may parting harap. Ay! Basa Chikopi na naman! Butit gagawa na yung ano rito. Kalsada rito. Rough road talaga yun eh. Butit inanuhan na, ginawa na ng paraan. Dito hindi na gaanong malakas yung ulan. Ambon-ambon na lang. Ayun, dun. Dito yung ano eh, may view deck. Ang kaso, di tayo makakapagpalipad ng drone. Try natin hintayin huminto para makita nyo naman kung anong itsura dito sa may view deck dito. Dito, tapos na yung ano, ulan. Ito na yung mismong view deck. Dito. Ayan, tapos dyan makikita mo, napakagandang view. Kaso nga lang, napakataas na mga damo. Alam nyo, katitigil ko pa lang, ibababa sana ako yun. Bigla namang umulan na naman. Mukhang maganda rito ng ano, no? Stealth camping, oh. Diyan ka magkakamping, walang nakakaalam. Although private property kasi yan. Pero nawala na yung mga bakod-bakod dito. Uulan pa ba? Ayan, meron pang maitim dun. Tara! Pagka nagsilong muna tayo dun sa may Payambo Lake. Muusok yung kalsada, oh. Yung singaw ng kalsada. I love Sabang. Dito hindi pa umuulan sa parting to. Pagka nakita nyo na I love Sabang na yun, dito malapit na yung mismong Yambo Lake, yung lilikuan dito sa kanan. Kung halimbawa galing naman kayo nagkarlam, basta pagkalagpas mismo ng tulay na to, kakaliwa na kayo ng kanto. Ito. Meron naman pala yun, no? Merong mga nakalagay na. Dito yung Yambo Lake. Ito na muna yung inuna natin kasi ito yung mas malapit na puntahan muna eh. Although papasok nga lang siya. Hindi pa umuulan dito. Tulay. Welcome to Barangay Sulsugin. Dito katatapos lang ng ulan. Buhos din yung ulan na yun. Tingnan nyo, umaagos pa yung tubig sa kalsada. Buti tapos na. Yung Yambo Lake nga pala, sa may parting kabila nung, katabi lang din nun, ay yung Pandin Lake na tinatawag. Pero iba ang daan nun. Kaya pagkatapos natin dito, ay doon naman natin titingnan kung saan yung daan papunta rin sa Pandin Lake. Ayos ka lang ba, Kopi? Welcome to Yambo Lake. Ayan, meron naman palang signage na makikita pagka andito ka na. Yambo Lake. Dito ang alam ko ay mayroong mga parking dito. Ewan ko lang kung pwedeng ipasok ang motor dun sa mismong Yambo Lake or pwede rin mag-camping. Di ko lang alam pero tatanong natin sa nagbabantay dun. Saka may entrance fee dito. Cottage. Kung ano ng cottage, rate 800, 500, 800. Motor po, pwedeng ipasok, hindi. Sa taas lang po. Magkano po entrance fee? 20. Okay. Pang ilang beses ko na bang pumunta rito kasama si Angel. Kasama si Angel, dalawa. Ngayon, pangalawa na solo ako. Ang kasama ko pala ngayon si Kopi. Dito ako lagi nag-ano ng park eh. Dito ako nagpa-parking. Punta tayo doon. Babayad lang tayo ng parking fee. So, 10 piso yung parking fee dito. Yun ay ano naman yun. Hanggang sa makaalis ka na rin. Hindi yung chinacharge na per oras. Pwede mo na rin iwan dito yung mismong helmet. And kung ikay nagugutom, may tindahan din naman dito sa mismong parking lot. Diyan muna si Bisti. Iwan ko muna. Ano, Kopi? Gagala ka na naman. Ikaw, tamad na tamad mong suot yung goggles mo. Tinatanggal mo. All goods. 20 pesos entrance fee. Libre ang batutang ito. Libre ka. Pero kalimitan naman talaga libre pag may dala kang alaga eh. Ito agad makikita mo dito pagpasok. Welcome to Nagkarlan, Yambo Lake. Yun. So tinanong ko kung pwedeng mag-overnight dito, yung parang camping, which is pwede naman pala. Yung nga lang, ang start is 4:30 PM hanggang kinabukasan ng 8 AM. And ang bayad is 120 pesos per head. Parang wala na yata ang bayad yung yung mismong tent pitching. And then, itong mga nakikita yung balsa is 1,200 pesos kung ano kayo, 6 person and below. Pero kung aabot kayo ng 7 person pataas, 200 pesos ang isang bayad. Kasama na rin yung tour guide doon. Siyempre yung mismong mag-aano ng balsa. Dito may mga cottages dito. Ayun. And yung rate nila, ito pakita ko na lang yung mga rate na nandun sa mismong ano nila kanina pagpasok natin. Hindi ko pa nararating yung sa kabilang dulo dun eh. Laging dito lang ako sa Bukano dati.
Italy naman pala yung mismong balsa. Pero mas magandang yung tour guide na lang yung magsagwan. Wala naman bayad yung yung mga mismong life vest na naandun. Kasama na raw yun sa package pagka umano ka ng balsa. Pero kung maliligo ka naman dito, meron namang linya rito kung hanggang saan lang kayo pwedeng maligo. And 20 pesos. Pero buti na lang pala, bumili rin ako ng life vest ko, tsaka life vest nitong isang to. At kahit saan, pwede na tayong maligo. Dito yata ang camping site. Ito hindi ko nakikita dito. Dito mismo ka pwede mag-camping. Okay. Ayos din Oh, may duyan pa. Duduyan ikaw? Ha? Kaso basa. Yung dito sa may parting kabila. Eto, nakikita nyo yan. Is private property na yan. Kasi ito na yung mismong tubig harang na Iba na may-ari niyan. Yung iba ginagawa pa lang. Pero madami na rin nagbago. Unlike nung nagpunta ako dito pandemic. Akala ko tapos na yung ulan. Ito pa, may second round pa ng ulan. Sana naman doon sa pupuntahan natin na kasunod ay hindi na umuulan. Okay ka naman? Nakapag-picture naman tayo, no, Kopi? Tara, Pandin Lake tayo. Lalabas muna tayo dito. 17 kilometers. Pero kung may daan sana rito, no, sa may Yambo Lake, tatawid ka lang doon, no, magigilid-gilid ka, Pandin Lake ka na kaagad. Pero kita naman pagka dinrone shot yung Pandin Lake. Pero mas kitang-kita pag nasa taas kayo ng landing point yung lagi kong pinupuntahan. Kitang-kita lahat ng 7 lakes sa taas. At kumulimlim na naman. Mukhang aabutin nga tayo ng ulan Medyo bilisan lang natin palabas. Ayan na nga, bumuhos na ang ulan. Grabe lakas ang ulan. Nabinasa tayo, Kopi. Ito na nga yung sinasabi ko, biglang buhos Ay, nako. Basa si Kopi. Ito, silong tayo, silong. Walang diyong yan. Basa tayo ba? Biglang buhos Nginginig ka naman. Sa mga oras na to ay mukhang wala talagang balak na tumigil yung ulan. Kaya nag-decide na ako na dumiretso palabas at idiretso na lang din ang bahay. At si Kopi ay nilalamig na rin. Kaya habang papalabas ay ine-enjoy ko na lang na binabasa ako ng ulan. At si Kopi na nilalamig ay inilipat ko na lang muna dito sa may stepboard nang sa ganon ay hindi siya pagaspasan ng hangin. Kinabukasan, good morning, Kopi! Good morning din sa inyong lahat. At ngayon natin na pagpapatuloy yung sa 7 Lakes. So 6 na lang yung natitira na puntahan na natin kahapon yung Yambo Lake. And inabot nga kami ng ulang kahapon kaya I decided na umuwi na lang muna. At ngayon ay magang-maga umalis agad kami ng bahay alas 7 ng umaga. Parang sa ganon hindi na tayo abutan ng ulan. At sa tuwing hapon yata talaga ay umuulan dito sa amin. Dito na rin ako dumaan kung saan ako dumaan kahapon nang sa ganun ay pakita ko sa inyo yung lugar na dinaanan ko. So ito yung papunta ng Yambo Lake. Nakalabas na tayo. Ngayon diretso tayo sa mismong Nagkarlan. At sa pagdating ng Nagkarlan ay kakanan tayo kung saan sa second lake na pupuntahan natin ay yung Pandin Lake, which is nasa likod mismo lang ng Yambo Lake. Kopi, gala na naman na. Kung nakatuktok nga lang kami kahapon kahit umuulan diretso kami kaso talagang
binuhusan kami ng ulan eh. Naramdaman ko pa si Kopi na nilalamig na. Kaya sabi ko, nako, uwi na tayo. At talagang hindi na aaraw kahapon. Oh, ganda naman ng bundok oh. Tanaw na tanaw. Ang sarap talagang dumaan dito. Maganda na yung kalsada. Ang sarap pa ng simoy ng hangin. Preskong presko. Kakagigil to si Kopi. Time check, alas 8 ng umaga. Almost 10 kilometers yung layo nung next natin. And siguro hindi naman tayo abutin ng maghapon para mapuntahan yung natitirang 6 na lake. Dito na tayo sa mismong munisipyo. Paglabas natin dito sa munisipyo ay kakanan. Tapos ng munisipyo, syempre ang underground cemetery. Ginagawa nga lang ngayon. Ituro ko sa inyo yung daan papunta ng landing point, kung ano yung tatandaan nyo sa mga hindi pa nakakapanood. Pero sa mga nakapanood na, alam nyo na kung ano yung palatandaan ko pagka yung daan papuntang landing point. Pag nakita nyo tong Plaridel Elementary School, yan ang palatandaan. Then may kanto sa kaliwa, yan, papasok na yan, papunta ng landing point. Dire-diretso lang. Tapos meron naman kayong makikita doon signage na papasok ng kanan. Yun na yung paakyat mismo. At pagka narating nyo yung landing point, itong 7 lawa na to na ating pupuntahan, makikita nyo rin doon sa pinakataas. Tanaw na tanaw. Ito pa nga pala yung 100 papuntang landing point. Ito, palatandaan naman dito ay Rizal Elementary School. Yung daan nga lang dito, mas matarik. Nung huli akong nakadaan dyan, alam ko ginagawa. Siguro naman tapos na ngayon yung daan dyan. Bago ang Pandin Lake, may una pa pala tayong madadaanan na lake, which is ang pangalan ay Calibato Lake. And malapit na lang din doon yung Pandin Lake. Yun muna yung daanan natin. Welcome to San Pablo. Sakop na pala ng San Pablo yun. Kaya pala 7 Lakes of San Pablo. Yung 6 ay sakop na ng mismong bayan ng San Pablo o syudad. Yambulik lang yung napunta sa Nagkarlan. Pero kung yun naipod-ipod pa sa mismong Pandin Lake, di San Pablo na rin talaga. Ang Calibato Lake, pakaliwa. Nakikita ko dito sa mapa. And then itong Pandin Lake, pakanan. Okay. Bago pumasok ng zigzag, ito may kanto rito na maliit. Yan, papasok na yata na yan. Tingnan natin. Ito. Opya. Rough road lang yung papasok. Opya. Buti naka dual sports tire tayo. May chuchu, may aso. Kopi, behave ba? Butit hindi naman ang aking si Kopi tumahol. Sigurado ba tayo dito sa ating tinatahak na to? Pero mukhang dito naman talaga. Wala na pala. Doon meron doon nakaparadang motor ay nakakita ako. Pero tingnan natin dito. Paliparan natin ng drone. Ano makikita natin? Kung dito ba talaga yung Calibato Lake? Yeah. So dito sa pwesto natin to ay andito lang pala mismo yung Calibato Lake. And ang mga nakita ko lang naman ay maraming mga fish pond. Tama ba? Yung parang ng mga isda, mga may nag-aalaga. Kala ko mali tayo ng pinasok tama naman pala. Pero mo dito lang pala yung papasok, dinadaan-daanan ko lang din yung pagpupunta ng San Pablo or galing ako San Pablo pa uwi. Ito pala yung papasok sa isang lake. Labas muna tayo. Paglabas natin dito, malapit na lang yung Pandin Lake, which is 2 kilometers lang. Ang daming butterflies. Dito pala yun. Ngayon, nalaman ko, first time. Kung saan yung isang lake. Balik tayo sa kalsada. Balik natin ng kalsada. Ito yung mga bangkingan Mag-iingat kayo rito sa kurbadahan
Talagang dito ang mga takaw aksidente. Yung mga ano dyan, waswas. Pagtapos ng mismong bangkingan, diretso kakanan. Saan yung kanto na yon? Ito. Itong kanan na to. Bagong gawa yung kalsada. Welcome to Pandin Lake. Ayun, meron naman palang nakalagay eh. Hindi kayo maliligaw kung saan kanto. Oh. Diba? Mukhang ginawa talaga tong kalsada to para dun ah. Halos bago pa lang eh. Tsaka iba yung ano sa mapa oh. Iba yung turo sa akin eh. Sundan mo lang yung kalsada na papasok. Dire-diretso na hanggang dun sa mismong ano na, Pandin Lake. Hop. Dito ay makitid na yung mismong daan. Pagka 4 wheels na lamot may nakasalubong ka dito eh. Eh malalaman mo kung sino magbibigay. Private property tong ano, kaliwat kanan na to. Ito na lang yung ginawang ano, right of way. Pagdating dito meron pang isang arko. Welcome to Pandin Lake. Hindi ka nga naman talaga maliligaw. Tingnan lang natin kung may bayad dito at saka entrance. Oh, kaya... yun. Ang Pandin Lake. Ito na yung mismong likod ng Yambo Lake. Yung nakikita nyo yan, yung likod nun. Yambo Lake na yun. Ayun. May mga ano rin, balsa-balsa. Ang kagandahan naman dito sa Pandin Lake, kung di ako nagkakamali ha, kung dadiretsuhin natin to ay paikot or may putol din, may dulo. Hanggang dun lang yung mismong kalsada rito sa dinaretso natin. Tapos dun sa kabilang kalsada, meron pa dun naman yung dulo. Ngayon ko lang napuntahan yung kabila ng Yambo Lake. Itong likod. Ito pala yung mismong likod. Sa nakikita ko, parang mas malaki yung ano, Yambo Lake. Mas malaki yung Yambo Lake kaysa dito sa Pandin Lake. Yung palang Yambo Lake ay hindi dito sa mismong to, yung harap natin. Nandito pala sa gilid na to, yung mismong Yambo Lake. At yung dinaanan natin, sabi ko na nga ba, private property yung magkabila nun. Kaya yung daan ng papunta rito sa Pandin Lake ay maliit lang. Kumbaga yun na lang yung ginawang right of way. Binigyan na lang nila. Ano, Kopi? Larga na tayo? Nauuhaw ka ba? Ha? Kapag tumitigil kami ni Kopi, nilalagay ko siya dito sa may footboard ng motor. Para nung sa ganon ay hindi siya napapagod dito sa buhat-buhat ko sa dibdib. Ang ina mong tubig. Yun, medyo kumulimlim na. Sana kumulimlim lang. Mukhang uulan na naman. Buti na nga lang maaga-aga tayo ngayon. Next ano tayo? Nakakailan na ba tayo? Nakakatatlo na ano? 3. Yambo Lake, Kalibato, tsaka Pandin. Ilan na lang? 4 na lang. Okay na? Goods. Okay ka na, Kopi? Next natin is Palakpakin Lake. Tapos malapit lang doon sa parting kanan naman ay Mohicap Lake. And then last to tayo. Pag napuntahan na natin yung dalawang yon, Sampaloc Lake, which is nasa mismong na to, sentro ng San Pablo. And then Bunot Lake. Let's go, Kopi. Teka lang, tanong lang din pala natin yung sa mismong nagbabantay rito kung magkano ba ang dyan sa mismong balsa nila. Di ko rin alam eh. Para lang magkaroon din tayo ng idea. Kopya. Good morning po. Magtatanong lang po, sir. Nandito po sa balsa, magkano pong rent? Ay! Ate Iwena! Sino po? Magkano po sa balsa? Pagkano Sir, po? sige po muna. Sige Sir, lang po. kapag magpapabalsa kayo at may pagkain, sir, depende po sa dami, sir. Basta 4 person and up, 550 per head kasama yung food, yung balsa ride, saka yung tour na 2 oras po. Okay. Ayun po, basta 4 person, sir. 4 person. Pero kapag dalawa, sir, special trip, 1.5 yon kasama yung food, yung balsa ride, saka yung tour na 2 oras, sir. Okay. Sige po. Ayun po. Thank you po. Salamat Okay, po. bye-bye, doggy. Tara. At least, para maroon kayong idea pagka nagpunta kayo dito. Let's go. Next lake tayo. Paakyat. Kung makikita nyo pala, itong dinadaanan natin to, itong sa may kanan ko, ay sobrang dami ng manok. Yung mga manok panabong, ano man tawag din sa ganung farm? Chicken farm? Tama ba? Sobrang daming nung nakita ko sa drone eh. Grabe. 4 kilometers lang naman yung layo mula dito sa Pandin Lake. Okay. Balik na tayo sa main road. May
Yung mga tricycle naman pala ditong masasakyan, papasok ng Panden Lake. Di naman pala kalayuan yung lilikuan. Konting-konti lang. Kanto na kaagad yung lilikuan. Parang mga ano lang yata 20 meters eh. Ito. Alphamart sa kaliwa. Konting Abante, Flying B, katapat ng Flying B yung kanto, ito. Ito pala yung papasok ng isang lake. Lagi ko lang din dinadaan-daanan yung mga yan eh. At least nalalaman ko kung ano yung meron dun sa mga papasok. Happy Fiesta San Lorenzo. Fiestahan pala dito. Baka merong mga handa rito tayo makikain. Butit maaga pa, alas 9 pa lang. Ano, Kopi? Ano? Hoy, tubigan. Dire-diretsuhin lang natin yung kalsada. Ang ganda ng kalsada rito Smooth na smooth. Yang nakikita yung bundok naman na nasa harapan natin, yan yung sa may Kalawan. Lagi ko rin nadadaanan yan. Alam ko nakakaakit dyan sa bundok na yan. Hindi ko lang alam kung saan yung daan. Sa susunod alamin natin kung saan. Palakpakin Lake. Eto na pala. Nasa kaliwa ko. Hindi ko napansin. Eto na Along the road lang pala yun. Pero meron ditong siguro spot na talagang kitang kita. Ayan nasa kaliwa ko na pala. Punta dun sa spot na talagang kitang kita. Yung matatanaw natin maigi. Sarap ng hangin. Baka tulog ka na naman, Kopi Masyado pang maaga para matulog. May tulay. Ayun, eto dito. No parking. Naku, bawal dito. Bawal pumarada. Pero ito na yung Palakpakin Lake may mga bangka-bangka. Pero hindi siya katulad ng Yambo Lake tsaka ng Panden Lake na yung bang may balsa tapos pwede kang magrenta tapos may tour guide. Parang walang ganun Panay nasa tabi kabahayan tapos doon ay papuno tapos panay pala isdaan. So dito meron sakay papunta yung tubig nito mula dito. May dugtong pa rito sa kanan Yung dito pala sa kanan na diretso yung dinadalayan ng galing dito sa mismong lake ay wala naman palang pupuntahan. Kumbaga hanggang doon lang sa may dulo rin pala. Kala ko papunta ron sa susunod na lake kasi doon yung papunta pakanan diretso tayo sa next lake natin. Nakakailan tayo? 4. Panglima na tong susunod. Pakukumpleto na natin ang 7 lakes. Naku, nag-overheat pa yung aking cellphone. Ayaw mag-ano ng mapa. Overheating. Ito ang problema kapag yung cellphone mo ang gamit mo pang navigate at naiwanan mo rito sa mismong motor. Lalo tutok na tutok yung araw. Pero mukhang dito naman sa merong kantuhan na to, kaliwat kanan, dito tayo kakanan. Pero mukhang dito naman siguro pakanan yun dire-diretsuhin lang natin to. Di pagka naligaw di balik. Wala, overheating pa yung aking cellphone hindi ko makita yung mapa. Meron din siguro dito na ang labas ay sa Kalawan kasi ito yung bundok gumana na yung aking mapa, hindi na siya overheat, nag cool down na. Tingnan ko nga pag dinaretso ko muna ang tama. Baka nagkakamali lang meron lang tayong kakaliwaan pagdating dito. Meron ang palatandaan ay itong waiting shed. Tapos dire-diretso ito na yung Mohicap Lake. Saan kaya talaga daan itong bundok na to Gusto kong akyat, parang gusto kong akyatin yung tuktok Halos karamihan naman ng mga lake ay sementado, pera lang dun sa Kalibato. Yun lang yung hindi sementado. Nagbabawas ng mga sanga-sanga. Ayun na yung lake, Mohicap Lake. Ayan nasa tabi na natin sa kaliwa. Ayan, may nakalagay Lake Mohicap Recreational Park. Kaso sarado, nakalak. Ayan Lake Mohicap. Sarado nga lang. Baka meron pa ibang dito. Ayun dun, diretsuhin lang natin saglit to. Parang meron akong nakikitang dun medyo kitang-kita tong Lake Mohicap. May pakanan sa nalusot niyan. Bawal pumasok dito. Diyan pa naman sana ako papasok. Bawal pala. Ano yata private property yata dito sa kitang-kita ang ganda. Maaso nga lang, baka maanis Kopi. Teka lang, hanap pa tayo ng mas ayos na pwesto at maaso dito.
Butit nakahanap ako ng maayos-ayos na spot. At least nakita natin yung Mojica Lake. Meron siyang daan, ang kaso parang lupa-lupa. Pagka dun sa mismong daan na nakita ko, yung mismong entrance kumbaga, parang mag-ano ka pa. Papasok ka ng ganyan, no? Dito sa kanan, mga putik-putikan pa kung halimbawang basa yung dadaanan. Pero okay na, nakita rin naman natin. Next natin ay Sampaloc Lake. Doon makakapagpahinga tayo. Tambay-tambay muna tayo doon. 14 minutes or 5.1 kilometers. Kanan tayo. Kung saan tayo nanggaling, babalik tayo. Halos magkatabi lang talaga tong Palakpakin Lake at saka itong Mojica Lake. Kita sa drone yung kabila eh. Pagka medyo pinataas-taas ko yung lipad eh. San Lucas Elementary School. Ito. Pagdating dito ay pinapakaliwa na tayo. Papasok ng mismong Sampaloc Lake. Alam ko dadaan pa ng ano yun eh. Parang munisipyo ata eh. Ngayon dinadaanan tong kalsada na to eh. Piya. Ngayon kung malalaman kung saan ang labas nitong dinaanan natin to. Ay ano pala, rough road ang dadaanan natin. Rough road. Tapos dito Benas Garden Resto and Cafe. Sinarado na pala tong daan na to. Itong tinuturo sa atin ni Google Map. Tayo sa mismong dadaan. Dyan, may daan dyan. Ayun. Buti tinuro sa akin ni Kuya. Salamat, sir! Ala ko walang daan eh. Dito? Okay. Tinarado na yung daan dun eh. Buti nakita ko si Kuya, tinuturo sa akin yung daan. Hop. Pero ang talagang daan nitong Sampaloc Lake, dun sa may yun eh. Alam ko munisipyo yun eh. Dun ako unang dumaan nung unang punta namin ni Angel. Alam ko pa nun, nung nakaraang taon. Anniversary ata namin nung kumain muna kami sa Angel's Pizza sa San Pablo. Ito nga ayun. Daan pala rito eh. Ayos, dito pala yun. Sampaloc Lake. Ngayon malalaman ko na ang kagandahan dito sa Sampaloc Lake, yung mismong paikot nito kalsada. So pwede mong ikutin to para kang Sampaloc Lake Loop, ganon. Ayun ikot tayo. Hanapin natin yung pinestuhan natin ng mami. Doon tayo magpahinga. Pero kahit saan naman pwede kayo dyan. May mga namimiwas, may mga bikers. Minsan meron pa rito eh. Alam mo na, yung mga nagde-date, mga lovey-dubs. May mga tindahan din dito na pwede kang magkape, kumain. Yun lang ang kagandahan dito sa Sampaloc Lake. Dito sa pitong lawa talaga na to, ito lang Sampaloc Lake lang yung ganito na paikot, may kalsada. Ayun, dun yung yung daan na yun, yung munisipyo. Bili lang din muna ako ng kahit papanong makakain para bago tayo magpahinga coffee ay may kakainin ako. Ikaw, sabay ka na kumain, pauwi natin. Sabay-sabay ko na kayong pakakainin sa bahay. Saan ang daan itong packet na to? Residential building? Ang sarap naman ng hangin. Tikit magpapahinga muna tayo bago tayo dumaretso ng last lake, yung Bunot Lake. Akala mo nga itong Sampaloc Lake racetrack paikot ilang lap ang gagawin mo rito yun nga lang, huwag kang magkakamali kundi diretso ka dyan sa lawa. Nilalagyan na nila ng harang ayan ito, dito na yung mga parting may mga upo-upuan, may mga lamesa na pwede kang mag-picnic. Wala naman bayad dito, libre. Pero syempre yung mga pagkain na bibilin mo, hindi libre yun. Ayan, ito yung isang tambayan dito. Ito, tilapia. Ayan, mga leon. Parang sa Baguio lang, pero maliliit lang yung leon dito. Ayan. Ito talaga, dito talaga yung daan. Ayan, yung packet na yan. Diyan tayo lalabas mamaya. Pero ngayon ay bili lang tayo ng makakain at tatambay. Pero meron pa naman yata dun sa harap. Tingnan natin. Panay ihaw-ihaw, milk tea. Madami kang pagpipili ang kainan dito bago to Meron nang nakalutang floating sa gitna ng Sampaloc Lake Ayan, may mga nagde-date na dito. Wait lang, hanap lang tayo ng magandang pwesto. May mga pop-up coffee din dito. May mga nagbebenta rin ng sapatos, clothing. Ayan Baka dito yung mga mapuno. Baka may mga floating cottages na rin nga
wala pa yan eh. Ayun oh, yung balsa-balsa rin. Katulad sa Yambo Lake at saka sa Pandin Lake. Ayun oh, for rent na nakalagay dito. Ito nga, magdala ka nga lang ng hammock, no? Ganun, no? Tapos hanap ka ng puno na pwede mo pag-anuhan. Wala pa tayong kakainin. Dito ko na sana tatambay eh. Nakaigot na pala tayo. Nandito na ulit tayo sa kung saan tayo lumabas. Ang kulit ah. Kakahanap ng pwesto tsaka ng kakainin. Ano ba naman yan? Oh, nandito na ulit tayo. One lap! Nakaisang lap na tayo. Doon na nga lang tayo sa mismong mamayang lalabasan. Para hindi na tayo lalayo. Buti meron pala dito ganitong kainan. O, baba na ikaw. Kakain tayo. Ako lang pala kakain. Mamaya ka pa. Behave. Gusto mo yan? Gusto mo yan? Parang bitin na bitin sa akin to ah. Kala niya ang serving ko, konti lang. Pang ano lang to. Panawid gutom lang. 11:30. Okay na yung kinain kong yun. Kahit medyo parang lugi. Nakaraos ng tanghalian. Last lake na tayo, Bunot Lake. Papaalam na tayo dito sa Sampaloc Lake. Mas okay pa yatang kumain na lang ako sa mga ganito, yung mga nasa tabing nagtitinda eh. Mas nakakamura pa. Medyo naawa lang ako dito kay Kopi pagka ganitong ang biyahe namin ay motor na single. Pagka inaantok eh, hindi basta-basta agad makatulog. Eh pagka sa tuktok sa likod, lagi lang to nakahiga doon, pwesto siya kung anong gusto niyang pwesto eh. Pag inaantok, tulog lang siya eh. Kahit umuulan, diretso lang eh. Eh pagka single na motor, ay, pag inulan, basa kaming parehas. Mas nakakaawa ng si Kopit, mabilis lamigin. Gaano ba kalayo? Halos 4 kilometers lang pala yung layo dito eh. Tama, ito nga yung munisipyo ng San Pablo. Kaya mismong Sampaloc Lake ay nasa sentro mismo ng San Pablo. Medyo traffic nga lang paglabas na rito. 1 kilometer to go. Ito palang Bunot Lake is halos nadadaanan ko lang din pala yung papasok. Malalaman ko ngayon kung saan tong kanto na to patungo dito sa lake na to. Ba, lumalamig na ang hangin. Medyo mukhang nagbabadyang umulan. At least last destination na natin to. Abutan man tayo ng ulan, pauwi na talaga tayo. Halos malapit lang. Halos tabing kalsada lang. Dito sa kanan eh, oh. Turo eh. So magiging palatandaan sa papasok ay ito mismong Uno Fuel. Sa kanan, papasok ng kanto. Itong kanto na to. Na rough road. Tingnan nga natin kung meron. Parang private property yata yung nandito. Private property, no trespassing. Yang sa gitna yan ha. Pero tingnan natin yung dito. Merong papasok eh. Napabalik tayo. Pero ito na yun, nasa kanan. Tingnan natin kung saan lalabas tayo nitong pinasok natin na to. Magtatanong lang po. Dito po ba yung sa Bunot Lake? Saan po doon? Gasolina. Okay po. Sige po. Salamat po. Lalabas pala ulit tayo. Mali tayo sa itinuro ni Google Map. Doon daw sa may gasolinahan. Babalik. Gasolinahan. Doon sa bago mag-Uno Fuel ako may nadaan ng gasolinahan eh. Ito yung gasolinahan. Di kaya tanaw dito? Tingnan ko nga doon sa gasolinahan na to. Baka tanaw naman dito eh. Ito nga, tanaw nga dito sa gasolinahan pala yung lawa. O saan pa ako pumasok-pasok, ito lang pala oh. Tanaw na tanaw oh. Bunot Lake. Uwi na tayo? Gutom na ikaw? Ha? Gusto ko sanang pumunta pa ng landing point. Kaso tanaw dito, yung bundok, ayun o, maulap po. Mukhang umuulan na yata dun sa bundok ng landing point eh. Masa Mount Banahaw na. Isya, tayo uwi na. Tapos na ang ating mission. Napuntahan na rin natin ang 7 lawa. The 7 Lakes of San Pablo. Sakto, alas 12 ng tanghali. At natapos na rin natin puntahan yung 7 lawa. Dapat isang araw lang natin pupuntahan yung kung hindi lang tayo inulan kahapon eh. Ay siya, tara. Karga na tayo.
Sir, thank you. Salamat po. Apple Marini Spectrum Fuel. Yan, dyan yung matatanaw mismo ang Bunot Lake. Ang napun ako sa 7 lawa na napuntahan natin, halos magkakatabi lang sila. Like, Yambo Lake tsaka Pandin Lake, magkabilaanan lang. Tapos yung Palakpakin tsaka Mohicap Lake, halos magkatabi lang din. Like dito rin sa Sampaloc Lake at saka itong Bunot Lake, kitang-kita rin naman yung dalawa. Parang nalulungkot yung isang lawa, yung Kalibato, kasi nagsosolo lang siya doon, wala siyang katabi iba pang lawa. So kung gusto nyo mag-camping, mag-boat ride, yan, Yambo Lake at saka Pandin Lake, tapos Sampaloc Lake, meron na rin boat ride. Sana nagustuhan nyo yung ating pag-iikot-ikot dito sa San Pablo at napuntahan natin yung 7 lawa. At sana nabusog ko rin yung mga mata ninyo sa mga nakita ninyong tanawin sa mga pinuntahan natin. At medyo natutulala na tong aking kasama si Kopi. Gutom na yata to. At mukhang magbabadya pang umulan. Madilim na yung kaulapan sa harapan. So paano, hanggang dito na lang at kita-kits ulit tayo sa next vlog. Sana ay dumating na yung tuktok, nang sa ganun tuktok na yung gamit natin, makapag-camping na rin tayo, and makasama ko rin yung mga alaga ko tsaka asawa ko. Bago tayo dumaretso ng ating binabalak o pinaplanong Tuktok Life Adventures, wala tayong uwian nun. Kung saan yung mga mapupuntahan natin, hanggat kaya pupuntahan natin gamit ang tuktok. Doon tayo kakain, doon tayo matutulog, or sa madalit sabi, doon tayo titira sa tuktok. So paano, hanggang dito na lang. Ride safe and stay safe sa inyong lahat. God will always provide. Aywa! Paalam na ikaw. Bye-bye. Gugutom na ako. Uwi na kami. Yeah, I just wanna be